Ah, yo, yo, ako nga pala si Riz the Brave ML Apre from 1CTV. Then, I will explain you the abstraction. Abstraction is the concept of hiding the complex implementation details and showing only the necessary features of an object. It simplifies interaction with the object by exposing a clear interface. So, for example, may ginawa akong codes dito. Yan, class vehicle to and open close parenthesis, tapos nag-def ako ng start, tapos self, then class car vehicle, then def ulit ng start to self, then yung i-return na ito dito, itong car is starting, tapos nag-plus ulit ako ng motorcycle, then vehicle, def to start self, tapos return ito motorcycle starting, tapos vehicle is equals to car tsaka motorcycles for vehicle in vehicles, tapos print vehicle start. Ito yung iano niya, yung mga i-return ay yung ipiprint niya. I-testing natin. Ayan, car is starting, tapos yung motorcycle starting. So yung para mag-gets nyo, meron akong sa akin, meron akong real life explanation. Kunyari sa zoo may mga animal, tapos yung mga animal na yun, gumagawa sila ng mga sounds. Tapos hindi mo alam na kung anong hayop yun. Pero narinig mo lang yung mga sounds nila. Kunyari yung kunyari mga meron sa zoo. Basta, mga naririnig mo lang sa zoo na, kunyari, sa aso na nga lang, aso. Maririnig mo na tumatahol. Kahit hindi mo makita na aso yun, basta narinig mo na tumahol, alam mo na aso yun. Parang ganun lang siya. Tapos, next naman tayo sa polymorphism. Yan, may niready na rin akong code dito. Yan. Ganun lang din ginawa ko rito, pero magkaiba lang. Ginawa kong print ko lang yung mga nila. Nag-print lang ako dito ng sound ng bird, tapos sound ng duck, tapos sound ng chicken. Tapos print natin, F5. Ay yung pala, polymorphism. It allows two methods to do different things based on the object. It is acting upon even though they share the same name. It is the ability of different objects to respond to the same method called in different ways. Ngayon, kinakall mo yung bird. Ito yung bird. Kinakall mo siya. Tapos yung duck. Tapos yung chicken. Tapos i-print mo siya rito. Okay, testing natin. F5. Ayun tweet. Ito yung tweet. Tapos yung quack. Tapos yung clock. Tapos para mas magets nyo, siya. Imagine mo na you are farmer with different types of birds. Ito nga yung yung bird, tapos yung duck, tapos yung chicken. When you visit your farm, you expect each bird to make its characteristic sound. In polymorphism allows you to use a common interface, make sound to interact with different bird types, and make sound. Different bird. In the code, the bird class, ito yung bird class, defines the method the make sound. Magde-def siya ng make sound.
Tapos, yung ano naman, subclass. Ito yung duck. Tapos yung chicken. These methods to provide specific sounds. The function print sound can take any bird object and call its make sound method, demonstrating polymorphism. Yun, parang ganun siya. Tapos next naman tayo. Next, sa encapsulation naman. Encapsulation. Encapsulation. Yan, ready na rin akong code dito. Sa R naman card. Ito. Yung encapsulation focuses on protecting the internal state and providing control access through methods. It's about data hiding and integrity. So parang ano, tinatago mo lang yung mga info ganun. Tapos imagine mo meron kang kotse. Tapos ayaw mo tong you don't want just anyone to change the car's internal components, such as the engine or the transmission. You want to provide a safe interface for others to interact with the car. Like starting it with a key or checking the fuel level on the dashboard. Similarly, in the code, the car's attributes, make, model, and year are private, meaning they can't be directly accessed or modified from outside the class. Instead, methods like getInfo and setYear are provided to interact with the car's data safely. Yung parang gano'n lang siya. Tapos pag print natin, lalabas lang yung ano niya. Ito nga yung setYear. Yan. Yung mga nilagay niya dito na self-year, self-make, tapos self-model. Yun, basic lang. Parang ganun lang. Tapos, doon naman tayo sa inheritance. Parang same lang to yung inheritance eh. Pinagkaiba niya lang yung encapsulation focuses on protecting the internal state and providing control access through method. It's about hiding data. Tapos yung inheritance naman focusing on creating hierarchy and reusing code by inheriting properties and behaviors from parent class. So meron na nung gawa niyo syempre. Yan. Tapos, mag-isip ka ng mga about sa categories ng kotse o kaya trucks and motorcycles, gano'n. Tapos, meron to mga unique features. Yung specific number of doors. Tapos, dito sa code, itong vehicle yung magiging silbing parent class. Tapos may mga attributes siya. Ayan, ito yung set, yung make, tapos yung model. Kung ano yung gumawa, tapos yung model. Tapos, dito naman sa may tapos yung child naman niya or subclass, itong inherit properties na to. Pwede mo siyang gamitin. Tapos, pag mo siya, inherit 5 mo siya. Lalabas pa rin yung ito. Ito magiging subclass niya kasi ito yung
ni-return nyo ron. Tapos sa inheritance naman, it is mechanism where one class inherits the properties and behaviors of another class. It allows of hierarchical classification and reuse of code. Yun, parang ganun lang. Okay na po yun. Thank you po, sir.